Hi, good afternoon. Yan mga guys, ang napala ko sa pusa. Yan, ang dami kong injection. Ayan. Ayan, ang injection ko sa pusa ngayon, dalawa dito. Dalawa rin dito, bali apat sa kabila ang braso ko, mga bossing. Ayan mga guys, mga idol at ang pinakamasakit, yung dito sigaw ako ng sigaw kanina habang ini-injeksyonan ako. Ayan po. Ayan. Ayan po. Delikado pala ang kagat ng pusa, mga busing. Kaya ingat po tayo sa mga animal na ganyan. Dahil hindi pala basta-basta yan. Ako po kasi, nakagat po ako ng pusa nga hindi ko naman alaman. Dinaanan ko na may pusa pala na biglang sinakmal ang pako. Tapos tumakbo. Sabi ng after 24 hours lang pala yan na kailangan ma-injeksyonan agad ng kagat ng pusa. Pag lumagpas na po yung ng 24 hours ay bali another observation ko ano mangyayari sa iyo kasi hindi pa namin alam kung namatay ba ang pusa, kung kasi hindi naman po kami taga roon, dayo lang po kami, nadaanan lang po namin yun. Yun po pinakamahirap sa lahat Kaya ginawa nila sa akin, tinadtad po ako ng injection, mga rabies, mga anti-tetano. Iyan po mga nilagay sa akin. Dito po sa pako ay, ang inano po sa akin dyan ay 8 tusok na injection diyan sa pako na yan. Ayan. Grabe guys, sumisigaw talaga ako sa sakit dahil sobrang masakit pag dyan na po ininjeksyonan. Yung atin sa paa, doon mismo sa sugat ininjeksyonan. Pakiramdam ko sa akin sarili ngayon, parang may binubuhat akong bato pag naglalakad ako. Ganun po. Kaya ingat kayo sa mga pusa na mga alaga ninyo. Ingat po kayo mga bossing kasi baka kahit alaga po pala natin, delikado rin pala magkaroon tayo ng rabies. Pinakamahirap pala yung mga pusa at aso. Mahirap po, medyo mabuti-buti pa nga po ang kagat ng daga, hindi pa masyadong yun. Kasi ako nakagat pa ako ng daga, hindi po ako nagpa-injection kasi wala naman daw rabies ang daga. Ang talaga, ang pusa at aso. Kaya pala sabi ko, pagkakagat sa akin, ang naramdaman ko sa sarili ko, yung mga ilang minuto lang po, umabot na po ako ng mga 1 oras hanggang kinabukasan. Mula nung kinagat ako, sa naramdaman ng anak ko, na sabi, "Mama, bakit ka makulit?" Makulit daw po ako, hindi ko po alam yung sarili ko na yun. Na makulit ako, malikot ang katawan ko, yun po naramdaman ko. Hanggang sa sinasabihan ako ng anak ko ni Daisy na, "Mama, umupo ka na nga lang, huwag kang makulit." 2 bis pa nga ako malaglag sa sasakyan namin. Kasi parang hindi ko alam yung ginagawa ko. Yun na po pala yung umpisa ng kinakapitan na po tayo ng rabies. Dahil kung hindi ko po yun ginawa, pina-injeksyonan, hindi po inasikaso ng anak ko na si Dino. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari sa akin kasi nga nagiging iba po yung kilos ko. Sabi ko ganun. Hindi ko po alam yun. Para akong lasing, na hindi maintindihan, na lumalakad ako na nagtutumba-tumba ko, ganun. Ganun po ang naranasan ko. Kaya kayo, mga anak ko, ang mga anak ninyo, huwag nyo yung palalaruan sa pusa. Kaya paglaro sa pusa at mga aso, ganun. Ingatan nyo kasi ako mismo. Ako mismo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natakot din ako, ninervyos ako. Kaya ngayon, kararating ko lang dito sa bahay. Galing doon sa pagpapa-injection. Dito lang naman ako sa malapit. Dinala ng anak ko na si Binos diyan sa private hospital. Diyan na lang po ako dinala kasi simple na-alarma na rin siya kasi ilang oras na po. Asiti ako na kagat ng pusa. Ay ngayon, upit na ngayon? 9 na ngayon. Di kumakalat, medyo kumakalat na kaunti yung kanyang rabies. Yun po, kaya medyo nagiging malikot na yung aking katawan. Yun na po yung nangyari. So, yun, buti ang anak ko parang nag-alala din siya sa akin, kaya itinakbo agad ako dun sa Buti na lang po sinisingil kami ng bali 12,000, yung daw na yun, 12,000 o 11,000, di ko po kasi hindi ko po inintindi yung O, awa naman ng Diyos, wala naman kaming binayaran, ay di ko alam sa anak ko kung nagbayad ba. At nakasakop po doon sa aking card na kinuha din ng mga anak ko.
nilagyan nila ako ng card na yon, baka in case emergency ma-hospital ako ay meron akong ganun. Thank you so much sa Panginoon at kahit pa paano nagkaroon ako ng ganun. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po ang lahat. Ingat.